Kung mayroon po tayong pinagdadaanan ngayon, isipin natin na kagaya sa Book of Judges na hinayaan yan ni Lord na mangyari para matuto ka. Para tumibay ka, matuto ka makipaglaban. Okay? Do not forsake the Lord your God. Huwag natin pong pabayaan ang relasyon natin sa Diyos. Ayan, no? Magandang gabi po. Okay, so, ayan, punta tayo sa Book of Judges. Basa na tayo. Kung nandyan yung mga Bible ninyo, basa tayo. Sa Judges 21:25. Okay? In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Sa Judges 17:6, atras tayo. Okay? Kasi 21 chapters lang yung Judges. Okay? Kaya nyo yan actually basahin ng isang upuan. Ako 2 upuan, tinapos ko yung Judges. Okay? So, in those days, 17:6, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Okay? Yan. Sa madaling salita, kanya-kanya silang trip, kanya-kanya silang diskarte. Okay? Wala silang sinusunod. Wala kung anong gusto nilang gawin. Yun ang gagawin nila. As in everyone. Okay? So, ngayon, puntahan natin sa chapter 2. Okay? Sabi dito, verse 8, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of his inheritance at Timnah Heres, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Okay. Ito, verse 10. Grabe. Verse 10. After the whole generation had been gathered to their ancestors, ibig sabihin po na ilibing. Yun po ang term ng Bible sa namatay tas nilibing, gathered to their ancestors. Okay? After the whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew. Okay? Pakinggan niyo po ito kasi nangyayari ito sa ngayon. Okay? Another generation grew up who knew neither the Lord, ibig sabihin, hindi nila kilala si Lord, wala silang alam kay Lord, neither the Lord, nor what He had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Okay? Tuloy natin yung basa. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. Ito po mga itong mga religion na to, no. Hindi po ito yung kagaya ngayon na yung iba lang yung sekta, hindi, no. Iba po talaga, as in nagcha-child sacrifice sila, no, at kung ano pa pong ginagawa nila, sobrang reprobate at karumal-dumal, no, kaya po talagang galit na galit si Lord. Okay? So, they forsook the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger. Okay? Meron pong anger si Lord, ha? Okay? Kahit na God is love, meron siyang anger. Okay? Because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. In His anger, verse 14, in His anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around, whom they were no longer able to resist. Okay? Yan po yung result, ha. Ang cause po niya, yung kanilang disobedience, tapos in the Lord's anger, yan po ang nangyari. Now, verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them. Just as He had sworn to them,
they were in great distress. Dali, kagaya daw ng isinumpa ng Diyos sa kanila o ipinangako ng Diyos sa kanila na pag sumuway sila, pag tinalikuran nila siya, yan ang mangyayari. Magiging kalaban nila si Lord. Saan yan sinabi? Atras tayo. Okay? Punta tayo sa Joshua. Joshua chapter 23 verse 15. But just as all the good things the Lord your God has promised you have come to you, so He will bring on you all the evil things He has threatened until the Lord your God has destroyed you from this good land He has given you. If you violate the covenant of the Lord your God which He had commanded you, and go and serve other gods and bow down to them, the Lord's anger will burn against you, and you will quickly perish from the good land He has given you. Grabe, no? Yan. Sa 23 yan, chapter 23. Okay? Deuteronomy 31. Sabi ni Lord, for the Lord your God goes with you, He will never leave you, nor forsake you. Pagdating sa Deuteronomy chapter 31, verse 16, and the Lord said to Moses, yan, okay, you are going to rest with your ancestors, and these people will soon rest with your ancestors. Ibig sabihin mo, mamamatay ka na. Okay? You are going to rest with your ancestors, and these people will soon prostitute themselves to the foreign gods of the land they are entering. They will forsake me and break the covenant I made with them. And in that day, verse 17 of chapter 31, okay? Lagay mo, Jay, Deuteronomy 31:17. Tandaan nyo to sa mga Bible nyo para hindi natin gagamitin yung never will I leave you nor forsake you sa maling bagay. Okay? Kasi ginagamit to ng mga iba na kahit na anong gawin ko, kahit tumalikod ako sa Diyos, kahit na magrebelde ako ng husto sa Diyos at gawin ko lahat ng ikinakagalit niya, nangako siya na hindi niya ako iiwan. Kaya kahit naiwan ko siya talaga sa ere, hindi niya ako iiwan. Sabi po ni Lord kay Joshua, huwag matakot sumunod sa kanya kasi hindi nga siya iiwan. Tungkol po yun sa pagsunod. Okay? Hindi po yun tungkol sa pangungonsente sa nagre-rebelde. Okay? Ang ginagawa po ni Lord sa nagre-rebelde, tinuturuan. Well, in fact, hindi ka rin iniiwan kasi paano ka tuturuan kung iniwan ka, no? Okay? And in that day, I will become angry. Si Lord na po nagsabi niyan. Ulitin ko, ang linaw, Okay? Deuteronomy chapter 31 verse 17. And in that day, God Himself was speaking, in that day, I will become angry. Ibig sabihin, at that time, He was not angry yet when He was prophesying that. Hindi pa siya galit. Ang sabi niya, pagdating ng araw na yun, kasi ito, nagbibigay nga siya ng blessing sa Israel nito. Ang sabi niya, pagdating ng araw na yun, magagalit ako. Alam niya, pag nagagalit, hindi po siya nagugulat pag nagagalit siya. Pero hindi ibig sabihin na alam niya lahat, wala siyang pakiramdam at hindi siya nagagalit. Okay? So, ang problema po, may mga theologians, Western theologians, no, na nagsasabi na hindi daw nagagalit ang Diyos. So, wala daw siyang capacity magalit. God is neither angry, nor happy, nor sad. Yung masyado talaga nating ibinaba si Lord, nung ginawa lang natin siyang parang yung natin siyang cell. Parang isang cell lang. Walang capacity magmahal, walang capacity magalit. Basta, ang hirap po niyan na i-assume natin na si Lord ay walang pakiramdam. Kasi paano niya ginawa yung tao na nakakaramdam, hindi pala siya nakakaramdam. So, pagmamahal ang Diyos, kaya marunong magmahal ang tao. Nagagalit din ang Diyos, kaya marunong din magalit ang tao. Ang tanong lang, makatuwiran ba yung galit mo o hindi, di ba? Yung iba sinasabi, ibinababa ang Diyos kapag meron ang Diyos kayang gawin na nagagawa ng tao. Sandali, sino ba gumawa ng tao? So, sabi nga sa Psalms chapter 4, nagalit ka man sala ay iwasan. Okay? So, yeah. Verse 17, and in that day I will become angry with them, ito mabigat, and forsake them. I will hide my face from them, and they will be destroyed. Bakit nga? Kasi forsake nila si Lord. Pag darating ang panahon, forsake nila si Lord, ipoprostitute nila yung sarili nila sa mga sa mga Diyos ng mga Diyos-Diyosan ng bansa na sinakop nila, okay, ng mga lupa na sinakop nila. Many disasters and calamities will come on them, and in that day they will ask, have not these disasters come on us because our God is not with us?
And I will certainly hide my face in that day because of all their wickedness in turning to other gods. Okay, balik na tayo sa Judges. Natupad yung pinangako ni Lord. Verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them, just as He had sworn to them. The Lord has sworn to them. Okay, ngayon ituloy natin itong binabasa. Verse 10 ng chapter 2 ng Book of Judges. After the whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Yan po talaga ang automatic at natural na course of action. Halimbawa ako, Gen X ako. Okay? So, anong ginagawa natin para sa susunod na generation? Kasi malaki po ang kinalaman kung paano natin sila i-prepare. Sobrang laki po ng kinalaman yan kung paano po natin sila i-prepare ngayon. Pag yung present generation hindi train yung susunod na generation, ay hindi po ang mangyayari mapapabuti sila o maghahanap sila ng mas magandang paraan. Wala namang mas magandang paraan. Pero pag hindi nila alam yung paraan papunta sa Diyos, ang natural ba sa tao, hanapin niya ang Diyos? Hindi ho. Ang natural sa tao ay magrebelde. Tingnan nyo ngayon ang nangyayari, lalo na sa US. At ang malungkot, kung ano uso sa US, lagi-lagi na lang gustong dalhin dito. Bantayan po natin yung ating mga anak. Okay? Sabi ko sa misis ko, hindi ako payag na yung anak namin, si Sky, ipasok sa school na nagtuturo ng evolution at nag-i-embrace ng mga gender studies at kung ano-ano. Naglalagay ng mga rainbow sa banyo. Hindi po ako payag. I-homeschool ko na lang yan. Mapoprotektahan ko yung anak ko. Kung walang evangelical Christian school at ang available lang Catholic school, sa Catholic school ko na lang i-enroll yung anak ko. At least sa Catholic school, tuturuan siya ng creation story. At least, pareho tayong naniniwala na tayo mga tao, ginawa ng Diyos. Kasi pag naniwala na ang bata na wala siyang purpose dito sa mundo at tsamba lang siya, product lang siya ng blind at guided processes, no? At question na yung Diyos, no? At ang treatment ng school sa Diyos ay parang fairy tale lang, no? Ay nako, malaking problema po yan. Isipin ninyo, ginastosan nyo na, sinira pa yung anak ninyo. Yung anak, pagbalik ng anak, rebelde na sa magulang, rebelde na sa Diyos, rebelde na sa lahat, no? Tapos, laging suicidal kasi hindi niya alam kung para saan siya at bakit siya nandito. Bakit naniwala siya dun sa professor niya na hindi naniniwala sa Diyos, naniwala siyang walang kabuluhan ang buhay, at naniwala siyang walang purpose ang buhay. O, saan siya dadamputin? Okay? So, tapos, alam niyo po, na-meet ko yung mga apo ni Pastor Peter Tanchi, yung mga anak ni Teacher Joy. Grabe! Na-meet ko sila, pinakilala sila sa akin, yung isang video ko sa YouTube na naka-upload, no? Na nag-perform ako for Google, kasabay ko sila, no? Na nangyari, sila po ang host, yung mag-asawa. Tapos, pinakilala nila sa akin yung mga anak nila. Kids, I want you to meet Pastor Ruther. He's a puppeteer. He's the puppeteer for today. He is a pastor. Alam mo ginawa ng mga kids nila? Pumila sa harap ko, tapos isa-isang nagpakilala. Good afternoon, Pastor Ruther. My name is Kaya. Tapos nag-bless. Isa-isa. Para siyang musical. Parang Sound of Music. Parang yung mga bata sa The Sound of Music na musical. Ganun. Lahat yun, homeschool. Ang tindi. Sabi ko, ang tindi nito. So, ayun. So, ang sinasabi ko lang, i-secure po natin. Okay? I-secure po natin. Kasi po, dalawa ang kailangan nating ibigay sa mga anak natin. Ugat at saka pakpak. Roots and wings. Okay? Dapat mabigyan natin sila ng deep na roots. Okay? Deep-rooted sila sa word. Deep-rooted ang kanilang moral grounding, ang kanilang sense of self, ang kanilang sense of purpose. Para kahit saan sila makarating, alam nila kung saan sila nanggaling, bakit sila nandito, ba't sila nabubuhay, at lilingunin nila tayo. Okay? Para doon ang roots. Yung pakpak naman, pag time na talaga na kailangan na nilang lumipad, paliparin na natin sila. Hindi yung sa lahat na lang ng bagay, kinokontrol natin sila. Ngayon, takot tayong magpalipad pag hindi natin naugatan. Nakakatakot yun. Okay? Yung may ugat na nakakatakot pa rin No, syempre, mahal na mahal mo yun Pero, lalo pag hindi mo pinaghandaan yan at kailangan niya ng magsulo, tapos ka. Okay? Ngayon, pag Bible ang usapan, kaya mas gusto ko po ang kulturang Pinoy,
Okay? Mas gusto ko ang kulturang Pinoy kaysa sa West. Okay? Mas gusto ko ang mga Eastern. Okay? Bakit? Sa US po, 18 years old, kailangan ng bumukod ng anak. Anong alam nun? Yung 18 years old ba, marunong na mag-put up ng sariling business? Marunong na ng values ng relationship, no? Anong alam ng 18 years old? Nag-uumpisa pa lang siya sa buhay. Hindi ko sinasabing walang alam. Ang sinasabi ko, hindi pa yun dapat pinubukod. Natatawa sila sa atin na ang tagal bumukod. Ako natatawa ako sa kanila Ang aga nilang bumukod Sipin mo, parang halimbawa, yung sundalo, ang alam pa lang niyang gawin, magmarcha, hindi pa marunong bumaril. Pinadala mo na sa gera. Ganun ang ginagawa ng US magaling ka na magmarcha, punta ka na sa gera. Ano gagawin sa gera magmamarcha? Kaya tingnan nyo, mga relationships, wasak. Mga negosyo, lugi, ay, grabe. Okay, hirap na hirap. Bakit? Kasi po, ang sabi sa Bible, sabi sa Genesis chapter 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. And they become one flesh. Kailan siya aalis? Pag mag-aasawa na siya. Yan, ang linaw sa Bible. Okay, bubukod ka pag mag-aasawa ka na. Kung hindi ka pa mag-aasawa, doon ka muna, enjoy mo muna yung time mo sa kanila. Okay, kasi hindi mo naman habang buhay kasama yung mga magulang mo. Okay, so mabilis lang yan. Iiwan mo yung magulang pag mag-aasawa ka na, huwag nyo silang paliparin ng sobrang aga kung hindi nyo pa nabibigyan ng tamang ugat. Okay? Yan, so dito sa Judges, kaya nagkaganon, tinanin nyo, bakit? Kasi gumaan na buhay Gumaan na buhay nila Ano bang dulo ng Joshua? Ang dulo ng Joshua, ang ginawa nila, naghati-hati sila ng mga lupain. Di gumaan na buhay nila. Okay? Hindi na katulad ng panahon ni Moises. Panahon nga ni Moises, nasa disyerto sila, tapos mga rebelde pa sila. Lalo na ngayon, gumaan na buhay. Di ba? So ngayon, gumaan na buhay, kanya-kanya na sila, hayahay na sila. Ayan, so hindi nila pinasa yung culture at yung values at yung teachings sa kanilang mga anak. Yun ang nangyari. Markahan niyo po sa mga Bibles ninyo, chapter 2, verse 10 ng Book of Judges. After that whole generation had been gathered to their ancestors, pagkatapos mamatay at mailibing ng isang buong generation, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Ang sumunod na henerasyon ay walang alam sa Diyos. Yan ang nangyari. Okay? Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Okay? Tapos pagdating sa verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them just as He had sworn to them. They were in great distress. Yung kamay daw ni Lord nandoon para talunin sila. Okay? Kagaya ng kanyang ipinangako. Saan siya nangako? Sa Deuteronomy 31. Okay? And the Lord said, you are going to rest with your ancestors, and these people will soon prostitute themselves to the foreign gods of the land they are entering. They will forsake me and break the covenant I made with them. And in that day, I will become angry with them and forsake them. Tapos, ito ang maganda. Okay? Chapter 2 pa rin tayo. Verse 16 ng chapter 2. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hands of these raiders. Ano ang papel ng judges? Mag-save, ipagtanggol, okay, yung mga tao, ipaalala sa kanila yung mali nila, tulungan sila, okay? Mahaba-haba pa to, pag binasa mo to, matitigas ang ulo ng mga Israelites. Tapos sa chapter 3, dito tayo matatapos para hindi na kayo masyadong mapuyat. Okay? Sa chapter 3, these are the nations the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. He did this only to teach warfare to the descendants of the Israelites who had not had previous battle experience. Nagtira si Lord ng mga kakalaban sa Israel. Nag-raise up na siya ng judges sa verse 16, tapos nagtira siya ng mga kakalaban sa Israel. Para kasi yung bagong generation na yan na wala nang alam gawin kundi magwalwal, walang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Hindi kagaya ng mga ninuno nila, sila Moises, sila Joshua, no? Nasanay maipaglaban at dahil nasa labanan lagi, lagi nakadepende sa Diyos at laging tumatawag sa Diyos. Sila, sumarap na yung buhay nila, wala nang ginawa kundi magwalwal.
at magreklamo. Okay? Hindi ba ganyan ang marami ngayon? Kung sino yung walang ambag, yun ang pinakareklamador. Kung sino yung pinakamatapang, yun ang pinakalampa. Lagi nag-ahamon ng gera, pero pag marchahin mo sa school, ibilad mo sa araw, iiyak. Human rights violation doon, ibilad sa araw. Okay? Walang alam sa pakikipaglaban. No? Mga rebelde pa yan, mga rebelde. Tinuturuan niya para matuto sila, para hindi sila maubos. Sobrang bait ni Lord. Provision pa rin ni Lord ito. Yung mismong punishment ni Lord, na prinapisa ni Lord sa Deuteronomy 31, na nangyari dito sa Joshua chapter 23, na mangyayari yan, magagalit si Lord, pababayaan sila ni Lord na patalo ng mga kalaban nila. Bakit? Kaya nagtira siya ng mga kalaban. Bakit? Para matuto sa pakikipaglaban itong mga anak niya ng mga rebelde. Isipin niyo gano'ng kabait. Naalala ko isang manager dati sa Shangri-La, si Sir Art. Sabi ko, sir, may mga kulang po dito sa kids club, sinasabi ng mga staff. Yung mga lagi ko nakakasama doon, may mga naging close friends ako doon. Sabi niya, oo, alam ko yun. Alam ko yun. Hinahayaan ko sila na dumiskarte sila. Kasi kaya yun kaya yung i-outsource dun sa ibang department, pero kailangan diskartehan nila. Kaya kong ibigay sa kanila router. Kaya ko yung i-spoon feed sa kanila. Lahat ng kailangan ninyo, ito stapler, gunting, kung ano man. Okay, ito mga tarpili, kung ano-ano. Okay, so yan, para maganda tong kids club, pwede naman. Pero, hindi kayo gagaling. Ang mangyayari sa akin, hindi na ako manager. Magiging babysitter ako. Ang galing nitong manager na to. Paulit-ulit yan. Yung hindi mo natututunan, paulit-ulit na nangyayari sa'yo. Paulit-ulit. Ang ginawa ni Lord, nagtira ng kalaban para tumibay yung Israel. Sino tong Israel na to? Yung Israel na hindi na siya kinikilala. Gaano kabait tong Diyos na to? Sipin niyo. Ngayon, ang goal lang lagi ni Lord, madadaanan pa natin yan sa mga ibang sessions natin. Ang goal lang lagi ni Lord, tuwing pababayaan niya ang Israel na matalo ng kalaban, para ipaalaala sa Israel na meron silang Diyos na nagmamahal sa kanila. Para maalala nila. At pag tumawag sila sa Lord, nandyan agad si Lord. Dito nga, di pa sila tumatawag kay Lord Nag-raise na si Lord ng judges. So, ang galing, ang bait po ni Lord. So, isa po yan. Yan po ang isa sa maano pa lang to, mababaw-babaw pa lang to kasi po masakit sa dibdib po itong Book of Judges. Pero dadaanan po natin to. Lalo na pagdating natin kay Samson tsaka kay Jephthah, grabe. So, that's our lesson for tonight. Sana po meron kayo na pick up at ibaunin nyo po sa inyong mga buhay. No? At kung mayroon po tayong pinagdadaanan ngayon, isipin natin na kagaya sa Book of Judges na hinayaan yan ni Lord na mangyari para matuto ka. Para tumibay ka, matuto ka makipaglaban. Okay? Do not forsake the Lord your God. Huwag natin pong pabayaan ang relasyon natin sa Diyos. Okay? So, tapat po siya sa kanyang pangako. Kung yung pag nangako siya ng parusa, dumarating yung parusa, di lalo na yung pagpapala. Okay? Kasi, mas gusto ni Lord nagpapala kaysa nagpaparusa. So, ayaw nga niya nun So, ang gusto niya, pagpalain yung mga anak niya. So, magandang gabi po. Sana po ay may natutunan po kayo sa sharing natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat na nag-share, nag-tag ng friends, nag-like. God bless you po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit. Salamat po. See you!